Shalom everyone! Kumusta po ang bawat isa? Muli tayo po ay nagpapatuloy na makinig at magbasa ng salita ng Panginoon. And yung lagi po nating pinapaalala na the more we know about Jesus Christ, the more na tayo po ay namumuhay doon sa bagong buhay na ipinagkaloob niya sa atin. At the more na naghahunger po tayo, nauuhaw po tayo sa salita ng Panginoon. And the more na nag-o-obey po tayo at nakikinig po tayo sa salita ng Panginoon. Amen! So lagi po tayong makinig sa salita ng Panginoon at ipamuhay kung ano yung naunawaan sa salita ng Panginoon. Amen! I hope na natuto po tayo doon sa assurance of salvation, natuto po tayo doon sa katiyakan ng ating kaligtasan at syempre yung pag-i-examine po natin sa ating kaligtasan at yung water baptism po natin na natanggap po natin ang Panginoong Hesukristo na siya yung tagapagligtas po natin at dinideclare po natin in public. Yung repentance po natin, dinideclare po natin in public na we are now a new creation. We are now a follower of Jesus Christ as our Lord and Savior. Amen? So marami nga talaga tayong natututunan at napapakinggan ng salita ng Panginoon. And I hope na hindi po tayo nagsasawa, kundi ini-enjoy po natin na makinig at magbasa ng salita ng Panginoon dahil ito lang po ang makakapagligtas po sa atin at ito lang po ang makakapagbigay ng kalakasan po natin. Dahil ito po yung tinapay na buhay na magbibigay ng kalakasan po sa atin spiritually. Amen? Yung sabi ko nga in the previous video po natin is the more na kumakain po tayo ng salita ng Panginoon is the more na tayo po ay napapalakas at the more kung gaano tayo din kumakain ng pang-physical na pagkain is ganun din po tayo kumain ng pang-spiritual na pagkain which is the Word of God. Amen? Tayo po ay nagpapatuloy at yung pag-uusapan po natin ngayon is yung regalo ng Panginoong Hesukristo sa atin which is the Holy Spirit. Amen? Marami man po yung purpose ng Banal na Espiritu sa atin pero kukunti lang po yung isi-share ko and as we go on is matututunan po natin. Kikilala at makikilala po natin ang Banal na Espiritu sa ating buhay at kung sino ang Panginoong Hesukristo sa ating buhay. Kaya lagi po nating manatili sa presensya ng Panginoon at yung lagi po nating desire is makilala pa po ang ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng Banal na Espiritu na ipinagkaloob niya sa atin. So, yung Banal na Espiritu, siya yung regalo ng ating Panginoong Hesukristo nung siya na po ay bumalik kay Abba Father. Amen? Ito po yung promise niya na isusugo po niya pagkatapos niyang mamatay at mabuhay muli. Kaya yung Banal na Espiritu, siya na yung nananahan sa atin. Ito yung niregalo ng Panginoong Hesukristo na lagi-lagi po nating kasama. Amen? So, the Holy Spirit is the third person in Trinity. He is a fully God and He is always present in us. He is a helper and a comforter to us. Amen? At marami pa kasi He is a God. Siya na yung nag-guide po sa atin. So, sabi niya sa John 14:26, paulit-ulit lang naman po ito pero ito po ay napakahalaga sa ating paglakad sa pananampalataya at pagtitiwala po natin sa Panginoong Hesukristo. So, sabi niya dito sa Tagalog, ngunit ang tagapagtanggol, ang Espiritu Santo na isusugo ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Amen? Sa English, the Holy Spirit, the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you everything and make you remember all that I have told you. So ito po yung promise ng Panginoon sa kaniyang mga disciple kasi nga matagal nakasama po niya yung mga disciple and suddenly sasabihin po niya na mawawala po siya. So pinapaliwanag po niya sa kaniyang mga disciple habang siya po ay nabubuhay. So sinasabi niya sa kaniyang mga disciple na mawawala po ako, sandali lang ninyo ako makakasama. Pero huwag kayong mag-aalala dahil I will ask to the Father that He will send you the Holy Spirit na siyang tutulong po sa inyo. Siyang magiging helper ninyo sa pagpapatuloy po ninyong manampalataya at magtiwala sa akin. Yun po yung promise ng Panginoong Hesukristo sa kanyang mga disciple. And tayo din bilang nakakabasa at naniniwala sa Panginoong Hesukristo is ito po yung promise din po niya sa atin which is the Holy Spirit. Amen? So talagang yung Panginoong Hesukristo, hindi niya
tayo hinayaan na magiging alone dahil yung mga disciple before, nababagabag po sila. We are worried. Tinatanong po nila yung kanilang mga sarili, bakit kaya sinasabi ng Panginoon na aalis na siya? Di pa po nila naiintindihan po yun. But Jesus Christ, ibinigay niya yung comforter, yung helper po sa kanila, which is the Holy Spirit. Kaya ang plano ng Panginoon po talaga sa atin ay hindi niya tayo pababayaan kung tayo po ay nasa Kanya. Hindi, kung ano yung promise po niya ay tutuparin po niya sa atin. Hindi po siya sinungaling, kung ano yung sinabi niya, tutuparin at tutuparin po niya. At sinuga nga po niya yung Banal na Espiritu na siya yung nagiging helper natin ngayon. Siya po yung nag-guide po sa atin. Siya po yung nagko-comfort po sa atin. At siya yung kasakasama po natin every day. At siya yung nananahan sa ating katawan. Amen? So, sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, siya yung presensya ng Panginoong Hesukristo sa atin. Siya yung magre-remind sa lahat ng ginawa ng Panginoong Hesukristo para sa atin. Dahil sinabi niya that He will teach you everything and make you remember all that I have told you. So, the Holy Spirit will always remember everything kung ano yung ginawa ng Panginoong Hesukristo dito sa mundong ito. Kaya napakahalaga po talaga yung pakikinig at pagbabasa ng salita ng Panginoon, kasi there will be a time na kung tayo po ay nasa problema at hindi po natin alam kung ano yung gagawin po natin, the Holy Spirit will teach us kung paano po natin malalagpasan yung problema na yon dahil sa salita ng Panginoon. And the Holy Spirit will remind us kung ano po yung gagawin po natin. Amen? Kaya napakahalaga yung pakikinig, paulit-ulit yung pakikinig, pagbasa ng salita ng Panginoon. Kaya nga nagiging overcomer po tayo dahil sa salita ng Panginoon. We are victorious dahil sa salita ng Panginoon. We are a warrior dahil sa salita ng Panginoon. And that is because of the Holy Spirit na ipinagkaloob ng ating Panginoong Hesukristo sa atin. Diba? Kaya hindi po tayo pababayaan ng Panginoon kung tayo po ay nasa Kanya. Amen? Yung Holy Spirit din po yung magiging guarantee po natin na tatanggapin po natin ang lahat ng pangako ng Panginoong Hesukristo sa atin. Sabi sa Ephesians chapter 1 verse 14, basahin ko sa Tagalog. Sabi niya, ang Espiritu ang katibayan na makakamit natin ang mga pangako ng Diyos para sa atin hanggang sa makamtan natin ang lubos ng kaligtasan. Purihin natin ang Kaniyang kaluwalhatian. Amen? So ito po yung sabi din ni Pablo sa mga taga-Efeso na yung Banal na Espiritu ang siyang katibayan na makakamit natin ang mga pangako ng Panginoong Hesukristo, yung pangako ng Panginoon sa atin dahil sa pananampalataya po natin sa ating Panginoong Hesukristo. Tayo po ay pagmamay-ari ng Panginoong Hesukristo. The Holy Spirit is a guarantee na kung ano yung pagmamay-ari ng Panginoong Hesukristo ay pagmamay-ari din po natin. Amen? Kung ano yung yaman ng ating Panginoong Hesukristo ay pagmamay-ari din po natin. Kaya angkinin po natin para hindi na po tayo magiging uhaw dito sa mundong ito. Amen? Tandaan po natin na ang pagmamay-ari ng Panginoong Hesukristo ay heaven and earth. So biruin mo po kung nasa Panginoong Hesukristo ka, is pagmamay-ari ka ng heaven and earth, hindi lang isang hacienda. Hindi lang isang hacienda ang pagmamay-ari mo, kundi heaven and earth if you are in Christ. Di ba ba? So Holy Spirit is a guarantee also na tayo po ay pagmamay-ari ng Panginoong Hesukristo. Yung kaligtasan po natin ay nasa kamay ng ating Panginoong Hesukristo. Yung pakikipagrelasyon po natin sa ating Ama ay dahil din sa Panginoong Hesukristo. Amen? So napaka-powerful ang purpose ng Banal na Espiritu sa ating buhay. Kaya pala ito po yung nirigalo ng Panginoong Hesukristo sa atin. Praise the Lord. Kaya purihin ang Panginoon na ibinigay niya yung the best regalo para sa atin. Amen? Kaya huwag po natin sayangin ang opportunity na tanggapin ang regalo ng Panginoong Hesukristo, which is the Holy Spirit. And so yung Banal na Espiritu ang siyang tagapagsalita po sa atin, ang siyang tagapagturo sa atin sa lahat ng ating gagawin. Amen? So ang Holy Spirit din po ang siyang nagbibigay ng kalakasan, kapangyarihan po natin to overcome sin. Dahil ang flesh po natin ay ang gusto niyan is kasalanan. Kaya
nirigaluhan po tayo ng banal na espiritu para i-overcome ang kasalanan dahil hindi po natin ito kaya kung sa sarili lamang po natin. We need the power of the Holy Spirit to overcome sin dahil mahina ang ating katawan. Yung gusto ng flesh po natin ay laging magkasala, laging gusto yung gusto, gusto yung gusto. Laging gusto yung gusto. Ano ba yan? Ano ba yung gusto ng katawan? Ano ba kasi yung gusto ng katawan po natin to satisfy our sa flesh? Yung Holy Spirit yung tutulong po sa atin to overcome kung ano yung gusto ng laman. So sa pamamagitan ng banal na espiritu, tayo na po ang lumalayo sa tukso. Hindi po natin inaawitan yung tukso, layuan mo ako. Kundi tayo na po yung lumalayo sa tukso dahil sa banal na espiritu. Amen? We have the power of the Holy Spirit na nananahan po sa atin to overcome sin, to far away to far away to the sin, to hindi yung tukso yung lalayo po sa atin, kundi tayo yung kusang lalayo because of the Holy Spirit. Amen? Kung wala po talaga yung kapangyarihan ng banal na espiritu sa ating buhay, ay hindi po natin malalayuan ang tukso. Kaya binigay sa atin ang banal na espiritu for us to overcome sin. Amen? Yung sabi nga sa Acts 1:8, sabi niya doon sa Tagalog, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Amen? So we receive the power of the Holy Spirit at magiging witness po tayo na totoo po yung ginawa ng Panginoong Hesukristo sa ating buhay. Nagkaroon po tayo ng pagbabago, nagkaroon po tayo ng bagong buhay, transformation dahil sa ginawa ng Panginoong Hesukristo at ang banal na espiritu yung magpapatotoo. Naging witness po tayo doon sa ginawa ng Panginoong Hesukristo na siya po yung namatay, na ilibing at nabuhay muli. Dahil sa pananampalataya at pagtitiwala po natin sa Panginoong Hesukristo, naging witness po tayo sa pamamagitan ng banal na espiritu because we receive the Holy Spirit na regalo ng ating Panginoon. So kung wala yung power ng banal na espiritu sa ating katawan, ayaw ng katawan po natin yon. Hindi nga natin nag-glorify ang Panginoon, hindi nga natin napupuri ang Panginoon, na kahit tayo po ay nagsisimba or kahit tayo po ay alam po natin na namatay ang Panginoong Hesukristo, pero kung hindi po nananahan ang banal na espiritu, we did not receive the Holy Spirit into our life, wala po tayong kakayahan para i-witness or wala po tayong kakayahan na i-glorify o praise the Lord. Salamat Panginoon. Amen. Wala po tayong kakayahan na magsabi ng lahat ng iyon or dahil ayaw ng katawan po natin iyon, but because of the power of the Holy Spirit, because we receive the power of the Holy Spirit, ay nagkakaroon na po tayo ng kakayahan para masabi yung praise the Lord, hallelujah, amen. Hindi na natin kinakahiya yung mga ganong bagay dahil we have the power to witness that we are now in Christ. Mabuti ang Panginoon sa ating buhay, kaya tayo nag-praise the Lord, tayo ay nag-share ng salita ng Panginoon, tayo po ay nagpupuri sa Panginoong Hesukristo through the power of the Holy Spirit. Amen? So hindi lang po yun para tayo po ay magkaroon ng holy life, to live holy life dahil ang Panginoon holy, wala po siyang kasalanan. Napakaganda yung plano ng Panginoon para sa atin. So receive the power of the Holy Spirit. I-welcome mo yung banal na espiritu sa iyong katawan na siya na yung mag-hold po sa iyo, siya yung hahawak po sa iyo, siya yung mananahan dyan sa katawan mo. Our body is a temple of the Holy Spirit. Sabi ni Apostol Pablo doon sa 1 Corinthians 16:19-20, that don't you know that your body is a temple of the Holy Spirit? Na if you receive Jesus Christ as your Lord and Savior, to receive the Holy Spirit, and may kapangyarihan na po yan to glorify Jesus Christ, may kapangyarihan po yan to live in holiness, at may kapangyarihan na po yan na sumunod sa salita ng Panginoon, may kapangyarihan na po yan na ikaw ay nasa Panginoong Hesukristo. Huwag po natin palungkutin ang banal na espiritu, kundi mas i-welcome po natin na manirahan po sa ating katawan at mamuhay po tayo ayon sa banal na espiritu. That we are less in flesh but more on spirit sa ating buhay. Amen? So let us continue na mag-kneel to the Holy Spirit. Magpasakop po tayo sa banal na espiritu
magiging sensitive po tayo sa pakikinig sa salita ng Banal na Espiritu, magiging attentive po tayo sa Banal na Espiritu at yun, yung pagbabasa po natin, pakikinig ng salita ng Panginoon ay let us focus on that dahil ito po yung i-remind ng Banal na Espiritu po sa atin. Hindi po yung feelings po natin or hindi po yung emotion po natin, but it is always pointing to Jesus Christ, which is the Word of God. Amen? So lubos-lubusan na po natin habang tayo po ay nabubuhay and lubos-lubusan po natin na mag-focus sa salita ng Panginoon at mamuhay ayon sa kalooban ng Panginoon, and the Holy Spirit will always there to guide us, to teach us, to help us, to comfort us in everything. Kung tayo po ay nalulungkot, the Holy Spirit will always comfort us, to help us to overcome everything. What is our weaknesses into our life. Amen? So glory to God. Lagi po tayong ma-in-love sa Banal na Espiritu at lagi po tayong yumuko, magpasakop sa Banal na Espiritu dahil siya po yung kasakasama po natin hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? So I hope na marami ulit po tayong natutunan at mas lalo po tayo na lumapit sa Panginoong Hesukristo, and let it be that the Holy Spirit will always be with us to help us to glorify Jesus Christ, our Lord and Savior. So maraming salamat po. Naway natuto po tayo at ma-improve pa po tayo sa pakikipagrelasyon po natin. Mas ma-improve, mas grow pa po tayo sa ating pananampalataya at pagtitiwala po natin sa ating Panginoong Hesukristo na siya po yung nagbigay ng Banal na Espiritu para hindi po tayo magiging alone dito sa mundong ito. Amen? So praise the Lord once again, and invite ko po kayo sa aming gawain every Monday to Friday sa SFC, sa Save Them for Christ. I hope na makaka-attend po kayo kung sinisendan ko po kayo ng link dahil grabe ang gagawin ng Panginoong Hesukristo sa ating buhay. Amen? I hope na naiintindihan po natin that if we are in Christ, magkakaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. Amen. Huwag po na nating sayangin. Although we need money. naiintindihan ko po na kailangan po natin ang pera sa ating buhay. But sa time po natin ngayon, we need more. The Word of God, heaven and earth will pass away, but the Word of God will never pass away. I hope na nauunawaan po natin lahat yon at makipag-fellowship po tayo. Nakapaka-bless po natin kasi kahit online, is nag-grow po tayo sa pananampalataya at pagtitiwala po natin sa Panginoon. Amen? So ayan, so I hope na marami po ulit tayong natutunan, and see you again next. Shalom, shalom, bye-bye, God bless.